Jessica. Hi, Mona, Maggie, Marie, and Annie Mary. And Mhm. Zach. Yan. Welcome, guys. So, I'm Vien. So, I'll be hosting, hindi naman hosting, co-host lang pala ako, no? It's gonna be Kai and of course our very special guest and Coach Days will be there to support us emotionally and mentally. Ganyan. All right, so yan. Hi everyone. So again, this is Vien. So let me just give a quick introduction of who our special guest is. Yan. All right. Let's do this. So, yan, it's an honor to present this very beautiful, 'di ba? Woman. Yan. So in October 2016, a passionate individual embarked on a culinary journey that would change their life forever. They dedicated a year to perfecting their unique recipes and sourcing the finest steak cuts from a family-owned meat shop. Then, a week after launching, they got their first query about franchising. So, thanks to the early recognition that increased their profile. However, di ba nung pandemic naman, lahat talaga nawindang ang mundo, they adopted by embracing resellers and seized new business opportunities. They debuted on the second branch in 2022 and then the third branch in 2023. So of course, despite initial fears, 'di ba, being an entrepreneur, expanding their business proved to be incredibly rewarding. So that steakhouse stands as a testament to the power of following one's passion and persevering through challenges. So today they have opened their doors to franchising and inviting others to join their successful journey in the world of steakhouses. Yan. So, basically, yan, binasa ko lang yung bio ng ating special guest. However, if I may introduce her on a personal level, I met Rachel then, no, sometime back in, well, first quarter. So, starstruck talaga ako. Nag-open na kasi siya ng camera eh. Pero very humble. I watched some of her sa Instagram and mga TikTok short videos. So sobrang amazed ako sa journey niya. Kasi true enough, she's a breadwinner. And I don't know if I can introduce you as the girlfriend of a famous YouTuber. Pwede naman, May pwede tanong, naman. may tanong na nga si Mac eh. Ayan, no. So yan, she also owns sino dito yung mga steak lover? Nasa QC to. Formerly nasa Circle. Nasa circle. Circle, and then now, of course, kilala nyo, nasa Maginhawa na siya. She's the owner of Steak to One. If di nyo pa na-try yan, magpa-plug siya mamaya. Yan. But of course, I'm happy to introduce no other than Miss, mga Bebelins! Shout out! Miss Rachel Imperial! Yay! Thank you so much for that very wonderful introduction, Miss Bien. Thank you for having me here, Kairos OVM. Yan. Hi guys. So, yeah. So, just to add na rin sa introduction natin kay Rachel, no? So other than she's an entrepreneur, a restaurateur actually, she's also an animal rescuer. Ilan na yung dogs nyo, Rachel? Well, currently we don't have a shelter, so we rely mostly on our volunteer fosters. Pero our rescues, napa-adopt namin around 250 plus na and ongoing. So yun, kahit walang shelter, we still manage to get our rescues. Most of them, if not all, are Aspens adopted. So yun. Uy, may follower ka daw since Dagdag pa and Batbat. Yung Oh mga my first God, dogs mo yun. hello! Yun. Ayan, Other than tingnan that natin sa also, picture. yun. Other than that, Airbnb host din siya, guys. Tapos, she has a couple of units na. Tatlo pa rin ba? O apat From na? 3 to 2. Kasi Kasi I recently sold my other binenta mo na unit. isa. O, Yes, yun. para to give way to a much bigger Airbnb staycation. So, ayun. Yun, guys. And then, Yeah. other than that, she's also a YouTuber. So, yung mga bebelins natin dyan, meron akong alam na isa dyan na Meron? naka-off cam. And Hello, she's shout also out a sa'yo. content creator. Other than that, she's also the Steak Princess. Talagang na-label siya dyan Mm. sa Philippine Rotary Magazine nila. Anong year to, Rachel? I think 2018, 2019, mga ganun.
And you're starting pa nung time na to, right? Mga 2016 kami nag-start eh. Yes. Yes. Alright, sige. Stop share lang tayo. Okay, sige, let's start. Pero, teka, batiin lang natin yung mga iba nandito. Ayun, si Ange, nagsabi na siya ngayon. Isa siyang Bebelin. My gosh, yes, let's go, Bebelin. Thank you naman dyan. Teka, paano pa ba? Alam mo, Bien, can I'm you actually pin us trying to both? figure out yung speaker view na kayong dalawa. Pwede Zoom yun, kasi walang pa-briefing. ipipin din ako. Sige. Yan. Okay na ba yung view sa end nyo? You... Ayun, kaya na yan. Sige, go. So anyway, sige. Rachel, Mm. can you share us about your operations nung hindi mo pa alam na merong OBM? Merong klaseng OBM na pwedeng tumulong, ganun. Kasi very Mm. unusual na, usually kasi guys, pag OBM, sometimes they go to international ones or they go to coaches, they go to service industries, but not usually sa local market or sa brick and mortar businesses. So, Yeah. prior to having an OBM, can you describe us your operations? Given na ikaw solopreneur and 7 years ka na in the business, right? Nung time na yon. Yes. Mm. Can you walk Well, us? before hiring nga an OBM, ikaw, no, Kairos, ang gulo. Kasi parang yun nga, like you said, na brick and mortar kami. So, I opened this business, my steak business. Ito pa yung pinakauna, steak business before being a YouTuber, before being an Airbnb host, ganyan. Solely out of my passion for cooking. And yun nga, at the time kasi we had a meat shop noon. So kaya parang, okay, sige, let's open up a steakhouse kasi parang efficient siya. And since direct na kami sa supplier, ganon. Parang andyan eh, di ba? Might as well. So before nga, nung time na yun talaga super. Oh my gosh, how do we do this? So parang I just got a pen and paper, nag-enumerate lang ako ng menu, ganyan. Tapos parang, ano na lang, through experience, parang dun ko na lang siya na natutunan ko on how to run a business. So talagang walang guidance ng any professional person whatsoever. As in solely lahat ng mistakes ko lang doon. And then, syempre, best teacher, di ba, yung experience and yung mga mistakes, mga challenges. So, yun. I guess, mahirap siya to sum it all up. Mahirap talaga siya. Parang, thought process ko noon, kalat. Before hiring, before, yun nga, magka-OBM si Clara, or I call her Clara, sorry, kasi we go way back high school. So, ayan, Clara pa rin ang tawag ko sa kanya. So, ayun, magulo talaga. Period. But you were able to pull through kasi 7 years din yun eh. When we spoke before, guys, Mm. actually, nag-random, alam ko may business siya, Mm. pero it was random in a way na kung kailangan ng tulong because hindi ko naman din makikita because sa labas talaga, you were able to pull through. And you have a support din naman kasi, di ba? Yung immediate support Correct. was from your family Correct. and all. So, before, para maintindihan ng ating audience, what were the challenges, mostly the operational challenges, before you decided to get an OBM? Yung hindi mo Okay. na siya kaya ma-handle. Uh-huh. First of all, no, being an entrepreneur, you eat problems for breakfast. Charot. Pero ano na yan, like, lahat naman tayo may problems. And being an entrepreneur, restaurateur, business person, nandiyan na yan. I mean, nandiyan na yan eh. So, it's up to you na lang as the owner na on how you would fix your problem or kung paano mo talaga siya i-navigate, ganyan. Tapos yung mga problems ko noon, sa sobrang dami, guys, for 7 years, pick ko na lang yung talagang
very, alala ko lang, okay? So, share ko na ba yung sa mga hinire ko before? So, before ko i-open yung Maginhawa branch, um, kasi I wanted to parang to start the Maginhawa branch ng correct way na. So, before nga mag-hire ako ng mga consultants, parang ayoko pa nun eh. Parang matigas pa yung ulo ko nun na, bakit ako mag-hire ng consultant? Ako naman yung owner. And I know my business better than anyone else. So why would I hire ganun? So eventually, na-realize ko na okay din na merong parang third person or person from the outside na may mag-advise sa akin objectively. No? Kasi as a business owner, minsan, I can't help but be biased na rin, diba? Or basta ganon. Sabi ko, sige, fine. I think it's about time. So, eto naman, na sobra-sobra naman ako ng pag-hire. Okay? So, tatlo hinire ko. Isa franchising consultant kasi nga sabi ko, sige, I think it's time. It's about time na I expand my business since parang 7 years na, diba? Parang ako lang na mag-isa. So parang kaya ko naman na. So I just needed guidance lang. So sabi ko, sige, isang franchising consultant, then dalawang operations consultant. So isa doon si Kairos. And then sabi ko, so okay, ano pala siya, what do you call this, screen lang or parang, alam mo yun, hindi siya face-to-face. So sabi ko, say, hire ako ng isa pang face-to-face. So, andun siya physically. Pero, fast forward, ito na nga, the franchising consultant turned out to be a scam. Nakapagbigay na ako sa kanya or nakapagbayad na ako sa kanya ng mga 450,000. Tapos, we're in it na siguro mga 7 or 6 months. Wala pa rin siyang nabibigay, wala pa rin siyang deliverables. Ganon. So, parang ako, ano na nangyayari? Parang gano'n. So sabi ko, okay, fine. Bukod pa doon, yung mga franchising fees niya, parang ni-lowball niya talaga ako. So, parang, di ba parang dapat kasi, I think, nung time na yon meron din akong friend, consultant din siya, si Mel. Pero free, ano na lang, parang as a friend, na girl, Yes. I think mali to. I think you should sit down with your franchising consultant and i-list mo kasi parang what do you mean na per square meters tapos parang 100,000 something Yes. lang. The math did not math. The math is Yes, not mathing. the math is not mathing. Ibang pagkaka-girl math doon. So, scamming math yon. Anyway, yon. So, moving on. Isa namang consultant, syempre hindi ko na siya name. Pero gusto niya akong tanggalin. Oo, gusto ko niya tanggalin. Sobrang, ano naman siya, parang ang dami niyang, alam mo yung consultant ka, pero parang dami mong ino-offer sa akin na whatever. So, parang mas naguluhan ako. Yeah. And then, What I can think is parang yung business mo, ginawa niyang business. yeah, Yung ganon. ganon. So, parang, hindi pa nga niya parang napuprove yung self niya sa akin. Parang pinapackage na yung sarili niya dun sa, kasi alam niya nagpa-franchise din ako eh. So, pinapackage na yung sarili niya dun sa mga franchisees ko, future franchisees. So, parang, bakit? Ganon. So, sabi ko, sige, fine. I think it's better na to cut this person off. Then, ganyan. Then, eventually, lo and behold, nakakatawa kasi parang yung consultant ko na hinire na si Kairos na hindi siya online lang. Siya pa yung talagang naka-help sa business ko, sa akin, sa thought process ko, sa stress ko, lahat, as in. Kaya nga super sabi ko sa'yo, sobrang thankful ako, grateful ako nung nag-message niya kung kailangan ko ba ng help. Kasi, oh my God, kahit nakikita nila nga, sabi nga niya parang okay ako, diba? Sa outside lang yun. Don't be fooled. Sobrang yung puta ko talaga. Oh my God. Wild. So, sabi ko, thank you. And, as well as si Zeng, yun nga, si Hai Zeng, yung friend ko and executive assistant. Sobrang okay kami kay Clara. Tapos parang kami, ano ba yan? Ba't si Clara pa yung nakakabigay sa atin ng
lahat ng help na kailangan natin versus yun nga yung isang physical consultant na parang andun siya parate pero wala. I mean, nakahelp siya konti pero not as yung gravity or yung laki ng help na binigay ni Kairos sa amin. So, ayun. Ayun. To give a clarity lang guys to echo on what Rachel said. Si Zeng, andito si Zeng eh. She's Rachel's EA. Ano siya, Hello. actually when I audited Rachel's task, dahil solopreneur talaga siya and when I Mhm. talked to her, may Airbnb na siya na isa. Sabi ko, Yeah. girl, ang dami mong ginagawa and you have a team. Tapos marami pa kaming gustong ayusin kasi nga she has a franchising consultant, may franchising plans and all. Sabi ko, you Mhm. need someone. You need help na. So we looked for an EA talaga na perfect for her needs kasi it's so easy to hire pero it's hard na ipag-jive mo yung dalawang tao, most especially if Correct. this person will be working with her. So true Exactly. enough, naging okay naman. So we trained Zeng na din and helped her. But she has an extensive experience din naman na. So it's more on how the two of you will jive. Yeah. Kasi being a solopreneur, it's not a walk in the park. Jurassic Park siguro. Jurassic Park. Exactly. Tumpak. Yeah, but it's fun naman din, 'di ba? And ayun nga, yung challenges kasi guys ni Rachel nung time na yon, Mhm. lalo na sa franchising consultant, marami talaga na pivot. As in, we need to move fast. Ay, teka, daghang ata si Rachel. So anyway, we have to move fast nung time na yon. So, yeah, address na natin yung mga questions. Sino daw yung franchising consultant? I don't know if I can say eh. Teka lang let's wait lang for Rachel. Sige, while waiting na lang siguro, the purpose of the series, guys, of this OBM interviews that we're doing is really to open up the conversation of what's happening sa operations, not just of online or digital businesses, but more so of brick and mortar as well. Because again, in Powerhouse OBM, we are not just online business managers, we are operations and business managers. And if you're someone na parang you have a network of business owners and then you want to practice your skill as an OBM, then no better way, than to reach out to your network kasi may trust na dyan. So we're really just opening that conversation because Kai, the past few weeks has been speaking to business owners and there's really a demand, guys. There's just a gap because they do not understand fully what we do. So it's our job to inform them pa and really, because they know the problems. Any business naman na may people and process, especially pag growing and scaling, will have these challenges, but they do not know like how to solve it or who is the right person to go to. Hindi na alam na kaya yun ng OBM. So that's why we are creating this space, opening that conversation para mas maging aware ang mga business owners. Hindi lang yung mga, sa space kasi natin na freelancers, mostly, ang common, mga digital businesses, digital agencies, coaches, course creators, di ba? But let's not neglect local and brick and mortar businesses. Kasi for sure, kayo, kung may bahay kayo, kung isa kayong citizen ng Pilipinas, may neighbors kayo at sa city nyo, may negosyo, di ba? So just, also opening your mindset, guys, to seek opportunities kasi they're there. It's just a matter of really also understanding ano ba yung OBM. Okay, so I hope you gain value from this and would really love to hear your thoughts as well and questions. Drop nyo lang later. And I think Rachel's back, so I'll give it to you guys, Kai. Ayun. Rachel, okay ka na? All right. Ayun. Okay. Ayun. Yeah. So, balik tayo. So since you addressed naman na yung mga challenges before, now that, actually guys, 1 year na kami together. More than a year na. Yes. Extend ako ng extend. Let's go. That's Pero what's up. we hired several consultants pa rin naman. You had other consultants din kasi nga Rachel was also able to see na if may kulang sa kanya as a solopreneur, she will seek help talaga. And yun talaga yung best kasi it's best to address yung mga pagkukulang nyo in life in order to be better, to be ahead.
pa. So, ngayon, once that an OBM was able to help you, what are the changes naman na? Yung changes from the solopreneur that you were before sa ngayon? Madami. So, since yung hiring consultant si Cairo, so nakapag-plan ako well. And then, meron akong headspace to think of other things. So, ngayon, sa creative side, creative side. So, yun, magsa-start kami ng podcast naman itong boyfriend ko. And then, since mahilig ako sa animals, no, passion ko on top of other things. Without asking for anything in return talaga. So dog. So magpe-pet shop naman kami on the side din with my partner din sa Sikuna Foundation. So yun din. Tapos yun, basta may headspace na ako. Sobrang parang clear na siya sa akin. Hindi na clouded mga judgments ko. Parang I'm on the right track. Then may confidence booster na rin siya in a way na since alam ko I'm equipped na with tools na which has helped me run my businesses through the help of Kairos OBM na. Yun din, may confidence na rin ako to open up a new branch. So, shameless plug. Hello. Meron na ulit kaming Parañaque branch. branch. So, south na siya, finally. Hindi na maasar sa akin yung mga snake lovers namin sa QC. Sa south or malalayong lugar na. Nag-request Puro QC daw. Bakit? Isa-iba naman daw. So, ito finally, medyo malayo. So, Parañaque na. So, ayun. And then, usually, nagbabakasyon naman ako from time to time. Pero alam mo yun yung parang, I don't know, pero for me as a business owner nga, pag nagbakasyon, hindi ka talaga totally on vacation kasi yung mind mo nandun din sa mga business mo. But ngayon, medyo nabawasan naman siya. Hindi siya totally na talagang 100% on vacation mode, pero at least nabawasan siya kasi nga, very helpful sa akin si Zeng. Yeah, shout out Zeng, I love you, you're the best. Tapos, dun sa restaurant business naman, may mga forms kasi na binigay sa akin si Clara sa mga inventory. Kasi sabi ko rin sa kanya na sobrang hirap sa akin mag-inventory. Ngayon, sinastart na namin like slowly but surely. Alam mo yun, hindi naman siya like overnight na improvement. So, ayun, yun din yung mga nakahelp sa akin, mga forms, yung mga, right now, may authority na ako. More on, alam ko matagal na akong boss kasi syempre nag-start ako ng bata-bata. So, yung mga employees ko, they didn't think of me really as an authoritative figure or parang, boss ko yan, pero bata. Alam mo yung parang nila ako eh. Alam mo yun na parang hindi nila ako boss, parang friend. Kasi sabi ko nga friend din lang ako, pero nasobrahan ako pagka-friend na disrespect na ako, ganon. So ngayon, may authority na, parang pag may sinabi na ako, susundin na nila, wala nang doubts or wala nang ano yung sinasabi niya, ganyan-ganyan. Kasi parang na-build na ni Clara yung structure namin. May mga guidelines na rin. Tapos parang nakita talaga nila na, oh my God, nagiging seryoso na nga itong si Stake to One, itong si boss namin. And lalo na nung nagkaroon pa nung Parañaque na, parang lumalaki na talagang kailangan na mag-ayos kami, kailangan ko i-retain tong trabaho ko kasi kung hindi, hahanapan na ako ng iba. So may mga memos na rin kami na binibigay, may mga, alam mo yung mga coach and counsel, basta lahat yun recorded na, documented. So talagang from brick and mortar na dati na parang yung payslip na sinusulat ko lang, yung mga gano'n, nakakatawa, di ba? Oo, kayo may math na tayo sa computation na salary. Correct, ngayon may Excel na. So dati, kunwari may tinatanong sila about sa previous payslip nila. Sabi ko, putang ina, sana yun. Kasi scan ko pa. Parang, oh my God, na-delete ko kasi ano na pala ako, puno na yung ano ko, diba? Yung memory ko sa phone. So ngayon, inayos ng design siya ni Clara. May basta gano'n na. May sinusundan na lang, diba? Para mas efficient ngayon.
Tapos, grabe marami pa. Wait lang. Nilista ko yan eh. Di ba? Sige, May mga lista mo muna, pero echo natin yan. Guys, kasi yung sa salary, may compliance kasi. Rachel became a one-person company this year. And then kasi may compliance na yon. So, Mm, ako kasi, bilang merong connection sa SSS before, and parehas tayo, may connection tayo sa BSP din. So, marami tayong mapagkatanungan na government stuff. So, yung correct. napagtanungan ko before sa SSS, she needs to have her employees register. Hindi uubra yung magsusulat sila na hindi sila makakaltasan. Kasi before, hindi sila nakaltasan. And medyo, di ba, medyo matigas ang ulo ng ibang staff. And it was Yes. really a challenge to the point na yung isang consultant namin, gusto na silang pagalitan lahat. Nag-stop lang din talaga siya. So, team management guys, sa mga OBM team management, may ano dyan, may demand dyan. So yun, it was really hard to change a culture. Kasi 7 years, imagine, may iba sa kanila from the beginning, di ba? Hired mo na. And they saw you as a friend, not as someone authoritative, na may authority. So, Yes, correct. sabi ko nga kay Rachel before, hindi, labas na natin tong handbook. We made a handbook for them na compliant sa restaurant business. Yes. Tapos sabi ko sa kanya, if mainis sa'yo yung mga tao, sabihin mo ako na lang. Okay lang, hindi naman ako part nung ano eh. So yung sinabi nung consultant natin, yan talaga eh. And then I was there when we launched, or hindi man launch, when we introduced the handbook. May retaliation, yes, pero if may handbook na kasi and you said na it is vetted by lawyers, masipag Correct. si Rachel, ang dami ng lawyers ni Rachel in fairness. So, Lucky. dahil sinabi mong vetted siya ng lawyers, wala na silang say. Kasi you really need to yung maging captain ka ng ship eh as an entrepreneur kasi hindi lang naman tao yung isipin mo, 'di ba? You have other projects, you have a business to run, you have a family to attend to. So gets naman din siya. So yun, yeah, buti nga nakikinig na, naging mabait naman na sila actually. Pero yung sa salary lang talaga, doon madalas may retaliation na we have to explain na kailangan in layman terms. Alam niyo yung mga 13th month, yung mga holidays. Diyan kami Yes, nagdi-discuss ni Zeng eh. Yeah, if you will see our chats talaga puro voice message na ito. So yun correct. talaga yung sobrang naka-help in terms of the team. And they were Mm, able to understand, at least compliant na, di ba? O yun. correct. Tama, tama. Ayun. So, lastly, since you are a restaurateur and you will be having other business then, oh. So, Mm. meron ka ba in mind who might need an OBM na brick and mortar din like you? So, Mga like, what do you call this? Mga brands na rin, yung mga restaurants na brick and kahit mortar. hindi restaurant, parang you think na it's really, if ano naman, di ba, essential to have Essential at siya. least. Yes. Kasi nga kaming yun nga, like I said na, we're driven by passion nga lang for our love of yun nga business. Pero sa touch ng professionalism and parang the right thing or the right way to do it, wala kaming alam. So sa mga small businesses like myself, restaurants or hindi restaurants, I think essential siya. Very helpful. Well, I mean, ito na nga eh. I am the living proof. Hello. So, ayun, I think very essential siya. So, um, hindi kayo, I think, mahihirapan na, 'di ba? To offer your services to others like myself na brick and mortar nga na restaurant, small businesses, ganyan. So, okay yun. Push niya. Support. Thank you, Rachel. So, there goes to show lang talaga, guys, na there is a need sa local industries na sometimes na we tend to overlook or baka lang naman nakasanayan lang. Pero meron Mm-mm. din pa rin talagang help sa local. Alright? So, Coach, let's open the floor to questions. So, if may questions kayo, feel free to unmute your mic. If may question kayo kay Rachel or sa atin as a group.
Yes, guys, go ahead. Take advantage of this opportunity. Again, it could be about, Rachel and her business or in general na as operations and business managers, how can you, position yourself kaya sa local market, anything around that. As guys, go ahead. Sige, we have one. Jay-Z, he asked, initially, what were the challenges? Can share and how it was addressed and what was the result after? Jay-Z, na-discuss na natin to. Pero Ano yun? initially kasi, tanong niya kung ano daw yung mga challenges and how it was addressed. First kasi, ang unang challenge ni Rachel was, it was just very overwhelming. And Yeah, she yeah. needs to see everything. Kasi nga, Yeah. marami siyang iniisip nung time na yon when I contacted her. Kasi hindi ko alam if I would hire a manager or an assistant. So, medyo torn ako. Kasi Oo. parang, ayoko rin i-share like yung secrets on how to run it. Parang ganun. So, sabi ko, I told myself na I should be very careful. And yun nga, eventually, nahanap namin si Zeng. Oo. Diba? Ang plano Sobrang, mo, restaurant manager, operations manager, napunta tayo sa EA. oo. Tapos parang, oh my God, sobrang okay to. Kasi sobrang, alam mo, kahit EA, buddy-buddy ko siya. As in, you can freely discuss things na in a setting na both comfortable kami. So, ayun. Tapos parang before nga yung si franchising consultant, parang inaano pa niya ako na bakit yung EA mo online lang? Dapat parati mo katabi. Parang lahat actually ngayon ng mga hinahal ko na online, mas sobrang capable pa dun sa mga face-to-face. So, I mean, huwag niyong gawing parang hindrance na porket online lang. Ganon. So, wala kayong mabibigay. Wala kayong parang something na maki-help because meron naman. Meron talaga. So, ayun. Uy, gusto ko yung nasabi mo. Kasi ang dami nagsasabi na dapat daw firm. Okay Oo, lang naman. Okay lang naman, pwede. pero Eh, mayroon pa rin naman maibubuga. yeah, correct. Correct. Okay, Lalo any na more I think sa mga questions? small businesses, ay Mm. mag-open, yung mga mag-open talaga ng small business, yung magsa-start pa lang, I think dun din kayo very helpful sa kanila kung paano. Yes, Yun. kasi guys, sa businesses, sa small businesses, lalo na yung mga successful ones, they are built by visionaries. Talagang lakas ng idea nila. Pero they don't know how to execute. Tayo, Oo. malakas tayo sa execution. And Yes. yung creativity dun lumalabas. So, dun tayo nagsha-shine talaga. So, we really are poised to help them. Okay, did we answer your question, JZ? Sana. Yon. Okay, any other questions, guys? Habang bukas pa ang floor, baka mamaya kung anong tanongin nyo. Oo, ngayon na. It's, Kasi may mga nagre-request kay Ramon eh. Diyos ko Lord. ay kanina nandito siya, kaya lang sabi ko kasi bumaba siya. Kasi Yeah. gina-grammar check niya ako Question. eh. Alam niyo naman, Ang professor. teacher niya, lumalabas ang pagiging teacher. Yeah. Pero siya naman yung nag-ayos, tsaka gamit niya to, bahay niya to. So, in a way, andito siya. Because magpa-podcast ka. Magpa-podcast kayo soon. So, support din kayo, guys. Ayun nga, ang daming headspace ni Rachel. So, dami na i-open. Correct. Oh, so, ngayon, magpa-podcast kami soon. Diba? Support, support. Yan, guys. Any questions? Question ako. Yes, Bien. All right, sige. So for Rachel, yeah. Yeah, Yes, so for ma'am. yan, okay. Question ka lang, no. Sa 'di ba you're an entrepreneur and we can see that you're in the scaling, no? Like expansion ka na eh, no? Hmm. Do you think yung need mo doon sa yung operations business management na need mo na nasagot ni Kai when you were there pa is it the same support ba na kailangan mo dito sa scaling stage mo na coming from Kai or nag-iba na yung support na kailangan mo from an operations business management side kasi Oo, nasa parang stage ka na. nag-iba siya. Parang, yun nga, like I said, kailangan ulit namin mag-hire ng chef since expansion na nga. So sabi ko, magkakaroon na ng commissary. Gusto ko like lahat dun na manggagaling sa commissary, yung how to run it, yung stock inventories.
So, yun, may partner naman siya na chef consultant. And then together with Kai nga, yun din sa Parañaque branch naman, kung paano like, kasi sabi ko mag-extend pa ako kasi gusto ko smooth yung transition. Kasi ito yung parang totoong branch, isa pang totoong branch na pinaghandaan, ininvesta ng malaki. Well, lahat naman sila malaki, pero ito talaga yung pinakamalaki. Kasi yun nga, transpo pa lang, ganun. So sabi ko, kung yung sinabi ko na sa Maginhawa, I wanna do it right this time. I wanna do it right, better. Better, tayo better. Yeah. Better and upscale. Oo, Tayo sige, this I like that. May follow-up lang ako doon. Ano yung pinaka naging crucial na natulong ni Kai on an OBM standpoint when you launch that second branch? Kasi you want it better. So ano yung meron bang binigay sa si Kai na wala ka before doon sa Maginhawa? Is this the strategy, the business plan itself? Saan siya? Sa ano siya, more on dun sa kitchen talaga sa kami commissary. And then yung mga, anong tawag nito? Yung costing ng mga stocks, yun. Sobrang hirap nun. So kahit, ah alam ko hindi din kitchen, hindi siya chef. Pero na-help niya rin ako dun sa costing. Kasi yun nga, like I said, nasabi ko sa kanya na, "Hoy, may franchising na, tumulong na siya. As in, kahit hindi niya cover yun. Oh my God, natulungan niya pa ako doon. Alam, pwede na siyang franchising operations consultant in one. Mas marami Oh, pa siya bigay sa akin na help. hindi ko Kaysa nag-magic tayo dun eh. diba? Nakahanap ako guys ng manual. Dapat gagawin ko na yung manual nung franchising manual niya, operations manual. Hindi lang natuloy kasi we need to pause talaga the franchising part. Kasi we need to Correct. focus on the problems ng maginhawa. Well, Mm. any business naman talaga, once you open it, there will be problems that you need to document, you need to address. And sa Mm-mm. Parañaque branch niya, address na siya. So we will Yes. be focusing on other problems naman if ever. And for sure, there will be some, at least you're confident na to face them. Tapos kung hindi mo talaga alam, di ba? Saka kami nag-uusap. Minsan, gabing-gabi, magbe-message to eh. Clara, meron akong problem. Meron akong question. Sounding board niya rin ako. Yeah. Oo, Last tama. question for me, Kai. Yan, before we proceed sa next. Rachel, how long do you see this partnership going? Ayaw niya nga, ayaw niya nga papakawalan eh. How long do you see this part? Kasi nasa scaling na parang di ba feeling kasi natin pag OBM parang baka nandito lang 3 months, start up 3 months go. lang, no? Pero in all honesty, yeah, just be very vulnerable. Kung next month ba wala ng partner, okay lang yan. Yung totoong ano lang. Ako, Alam, dito ko pa niya, malalaman ah. Dito ko pa malalaman kung matatapos na yung kontrata ko. yung sad song. The joke lang. Hindi, sabi ko nga kay Clara noon, um, mag-extend pa ako. Kasi parang, ano gusto ko kasi parang smooth nga yung transition ko. And feeling ko hindi pa ako like ready na pakawalan siya. Diba? Feeling ko I have still a lot to learn. I have a lot to learn pa. And since na-prove niya na sa akin na very helpful siya sa businesses ko. No, not just not just my steakhouse. So yun, so sabi ko parang wait lang, hindi pa ako ready. So I think matagal pa talaga. Within the year or next year, baka nga umabot pa next year. Kasi gusto ko, sabi ko sa kanya, papakawalan lang kita once I'm very confident na, I'm very sure na kaya ko na siya mag-isa. So right now, chinek ko naman yung like strengths and capabilities ko. Konti pa. So parang kailangan ko pa siya. Ganun. Yes, we're training also kasi her brother as well. Kasi gusto rin namin yung brother niya handle ng operations. So kakagraduate lang din kasi ng brother niya. So gaining confidence din yung brother niya outside the business. But at least it will become a family business and happy-happy na din sila, di ba? May tanong si Cheska. Ikaw daw yung ideal client niya, yung buddy-buddy.
Saan daw kaya makakahanap ng katulad mo? Yung mga marami yung nag-business. Mga small businesses. Kasi Kaso parang uso gusto ngayon niya sa TikTok. body-body. So, body-body. Hanap ka ng ano din, bata-bata. May fresh Yung pa. kaya lang naman kami din body-body kasi magka-age kami. Oh, di siya magkaklase kami nung high school, guys. Nasa likod kami ng Correct. classroom. Diba? Oo. Ganun. Pag di namin magets, okay lang. Correct. P6, Oh, okay lang. correct. Si Sheila Marie, may question. How can you describe one OBM na madaling maiintindihan ng other business owners? Yun, Ah, so, mag- but that's a very nice question, Sheila. very nice question. Paano mo daw ako ibebenta? Grabe ka naman. Ano? Operations eh. Uy, may problema ka ba sa operations mo? Or parang Yan. how you handle, operations talaga. Kasi nung keyword operations, nung sinabi sa akin ni Clara na operations nga, kung may kailangan ako i-fix or i-improve sa operations, doon na nag-click sa akin na yes. Kasi sobrang gulo ngayon. Hindi ko alam kung paano na. Parang na-stuck na ako dun sa ceiling ko na as a business owner. Hanggang doon na lang. Pero alam kong meron pa akong ibubuga. Pero kailangan ko like ng guidance. So, yun yung mga keywords, operations, guidance, tapos take it to the next level. Ganun, I Ayun think. guys, kasi as an OBM, for us, we know talaga na may opportunities pa, lalo na if we can see opportunities ng ibang tao. Kasi minsan din nila nakikita yon because they have so many things on their plates. So, yun yung pwede But nating gawin talaga for them. sistema pala. Yun, nagpatulong ako pala sa yung Mm. sistema. Systems talaga. Although meron akong sistema, no? 7 years na nga naman. Pero may i-improve pa sa systems eh. Yun. So like I said, yung payslip nga, ganyan. From sulat-sulat de papel to Excel To and yung mga, Excel. ano yan, yung mga formulas. Mm-mm. So, ayun, parang maging efficient ka. Kasi pag na-stuck ka dito, parang naalala ko, dinadread ko talaga tuwing payslip, oh my God. Sabi ko, paano pa ngayon na lumalaki na ang dami na, hindi parang, oh my God. Tapos alam mo yun na, instead of parang ilalaan mo yung time mo sa pagpapalago ng business or sa R&D or sa whatever family mo or sa anak mo, mga aso mo, ganyan. Andun ka lang, parang 2 hours to 3 hours kung gumagawa ng payslip nun na sinusulat, tapos double check, sulat, double check. Tapos, alam, tapos cash pa, di ba? Parang, ganon, ang dami. Mm-mm. Ganda pag may holidays pa. Kasi Yeah, kasi kailangan karamihan. hindi mo talaga ma-miss. Kung hindi, syempre, iiyak yun. Or, di ba, And they kawawa naman. know. Hindi no Alam nila talaga. yung rights nila as an employee. Ngayon, alam na nila. Kaya talagang sabi rin sa akin nga ni Clara na, ayan, ayusin na natin talaga. I-streamline na natin yung mga yung systems, yung structure, ganyan. So, yun, Mm. ganun. 80-20 principle, na tinuro ni Coach Days yan. Fix nyo na ngayon para wala kayo headaches the next time, which is ano Correct. yung headache nito sa tao. If they know na nakakalusot siya sa inyo. And guys, yung mga employees, don't underestimate them. They know their rights. Alam nila ang dole, alam nila ang ano pa ba yun? Yung isa pa before dole, nagre-report yung mga yun. Pero, ano yung isang before Dole? NLRC ba yun? Mas Oh, mali, yung ayun. mas Yeah, nakikinig. NLRC sa Oh, Banal. NLRC. So, ang ano ko sa kanila, if, kunyari, meron ka employee talaga na pasaway, tapos you let them go, pwede ka i-report, tapos masisilip pa nila yung Correct. naging process sa loob ng company. So, since naging OPC na nga si Rachel, we really made it na compliant para if in case anything happens, lahat documented, lahat according sa law, mga ganun. Correct. Tama. Clarice, may question on daily operations rin po ba or systems? So yun, I answered your question. It's more on consultation. Kasi yung bulk ng ginawa na namin ni Rachel was done last year. Feel ko magkakaroon ulit ng bulk ngayon, but not so much na like before. Correct. Uh, pa. Sabi ni Coach, relationship aside sa expertise and foundation of a lasting partnership. Yes, that's why you need talaga the people skills as an OBM.
para happy-happy tayo lahat. So, sabi din ni Coach, so really identify your ideal client more than the business aspect. And sa industry, also check the values kasi pag aligned, body-body. So yan, answer din yan kay Cheska earlier. May tanong si Annie Marie. Ready ka na ba dito? Ano? Usapang puhunan eh. Kano daw Okay. kaya puhunan magtayo ng steakhouse? Ngayon, depende yan sa square meters. Yung sa ano na lang, sa circle, nung maliit pa siya. Nung Yung time na yon, CTO, alam ko nasa 1.6 million. Lahat na. that was anong year? 2016. 2016. Ah, Ayun. So yun ngayon na lang doble. share natin kasi secret na yung iba eh. Ah, Ay, si Sheila may tanong about sa Airbnb business mo naman. Kamusta na ang operations? Tingin mo nyo ba kailangan ng OBM sa short-term rentals? Ay, Sheila, sa short-term rental ni Rachel, hindi ako nag-help. Kasi onti pa lang naman. Pero binigyan ko siya ng manual nun. Pero sa oo. tingin mo, Rachel, I'm not sure din kasi sa short-term rental in the local scene. Oo nga. Parang hindi rin ako sure. Pero yung manuals, and tsaka yung how to start, I think makaka-help kayo dun. I think, Ganon. guys, sa short-term rental kasi, si Rachel kasi she owns the units. She is not hindi siya Hindi ako property manager. yan. So, si Rachel kasi, ay yung iba, may ginagawa na may property manager, tapos nangangalap siya ng mga unit owners na walang nakatira sa unit. Tapos Mm. sila nagma-manage nung units na yun Yun. for Airbnb purposes. Tapos profit sharing na lang sila. Yun yung ginagawa ng iba. But kung Yun. OBM sa short-term rental, I guess you can do this sa international scene. Mas marami sila. And talagang companies talaga who do it. Oo. Kasi parang sa Airbnb, local scene, parang, ano, for me Hmm. sila ready to shell out sa ganun. Hindi pa nga. Oo. Yeah. Tsaka maliliit lang yung mga usually one bedroom, two bedroom. Tapos, wala. Parang isipin nila another expense. Parang ganun. So, siguro okay siya on a massive scale. Kung mas marami. Volume, mga volume. Ganun. Okay siya. Doon na Ayan. lang Yun lang. siguro kayo sa part na hinelp mo lang siya. Kasi that's an aspect, the process side. Yung Read sa, the manual, di ba? yes, the manual. Yung manual, guys, sana ginagamit. Pero it's more for the customers. Kasi if you are running an Airbnb business, yung help mo lang talaga is more on the customer side, making them feel comfortable, lahat nandoon na. Kasi iiwan mo lang naman sa kanila yung unit. So what we made sa manual niya is andun na lahat. Alam na nila kung saan yung hospitals na malapit, how to use the home, how to use the equipment, kung meron bang iba pang kailangan malaman. Parang siyang house manual na medyo Yeah. personalized. Ganun siya. Okay, si Prue Perry, he has a question. How can an OBM with no experience in the restaurant industry or working with restaurant owners successfully pitch their services to restaurateurs and gain them as clients? So, for me kasi, I have an experience with restaurants, pero more on corpo experience. But for me, I believe na kahit restaurant ka, iba pa rin yung operations mo with the other restaurant as well, kahit competitor mo siya. So what I am banking on is on my business expertise, business management expertise, most especially sa operational side. Kasi if you will search enough or you will look talaga, the foundations of a business operation is the same. So it's how you will translate it na lang per industry. Ganun. Kasi kahit team management, kahit anong business pa yan, team management ng resto, team management ng SaaS company, or team management ng sabihin mo ng coaching din, it's the same. So ganun lang siya. You just translate it. Si Madam Lani has a question. Wait lang guys. Usually, yes. Before si Lani, si Annie, Mary, I don't know kung nasagot mo na yun.
Yung, kasi basahin na natin yung answer mo, Coach. Annie Mary asks na OBM stands for Online Business Manager or Operational Business Manager. Pwede din pala ang OBM mag-handle ng physical stores. I thought it's only for e-com. Actually, Annie Marie, for Powerhouse OBM freelancing community, OBM stands for Operations and Business Management. Business Manager. Okay, so we handle the business, we handle its operations. So, it's not online lang. We're changing it kasi we're managing businesses din talaga. Whether it's online, it's physical. So, we do it as well din. Ang sabi ni Coach, this is the misconception na online lang and we are changing it talaga inside Powerhouse OPM. So, yun. So, when we say, pag nakarinig nyo sa amin na OBM, it's always Operations and Business Manager. Alright? Si Madam Lani, coach ikaw dito, usually how much do we charge as an OBM? And local market, where do you get your clients? Local, average local operations, lean team, start at 50. I think yun ang baseline na good sa atin. The only time na I personally adjust if there's exchange in value. Like friendship ko, pero hindi lang basta-basta friendship. Like may exchange in value na maybe the network is really huge or may something talaga kayong pwedeng X deal, pero you're still paid. And then, so agree kayo, strengthen the relationship, do your work, and then when you give the results, yung next niyan, after ng initial engagement, they're more than happy to reconsider the rates, especially kung nag-change na din yung scope ng work. So, but that's our baseline. We had students before na nag-start silang 35 and then nung nag-renew na, na-increase din naman. So, totally up to you. Ang considerations kasi din guys is how much work will it take from you? How much of your time, how much of your attention talaga will you allot for this one client? So, think about that then. And then, what are you willing to do in exchange of that? Pero kung, just giving an amount, 50 baseline operations management. So when I say operations, process, people, training, like the whole shebang. Yun yung baseline. Okay, and then where do we, as agad sa local market, international pa din naman. Depende kasi if the need, so you have to check yourself, what is the goal now? Is the goal money now? Like really get clients that will help you pay your bills or, build on some goals? Or is it more on confidence and competence? Because a lot of people, it's just their first time hearing about OBM. And through our educational system, we are taught to be afraid of mistakes. Kaya ang daming perfectionist, diba? So yung iba talagang kahit magaling na, galing corporate, they have the foundational knowledge talaga and experience to transition to operations business management in this digital space. Nag-overthink. So sila, ang mas goal nila is confidence and competence. They really just want to try how it is like so that unlearn a lot of things they learned from corporate and transition it. And usually pag nag-gets na nila, they would just soar kasi they have the backbone from corporate. So kung the goal is money now, I always say, if money now ang goal, like immediate money, go to the places where the clients are actively looking to hire. And that's usually online job platforms, online jobs, Upwork, or groups. So again, depende kung nasan yung ideal client nyo, guys. So kung ang ideal client nyo hindi naman pala ma-Facebook, then don't, show value there. Unless na may group of may certain group sa Facebook na nandun yung ICA nyo, Ideal Client Avatar. For local naman, what's really also good is networking events. Lalo na kung mga business. So wag na kayo dun sa networking events ng freelancers. I mean, okay lang naman yan from time to time. Pero kung nakakailang freelancing events ka na, tapos wala kang kliyente, hobby. So if you want to take this seriously and really treat freelancing as a business, then you go to, events where your target market who needs your services, who has the problems that you're happy to solve, hanapin mo kung nasan sila. Then dun ka tumambay and show value. So lalo na locally, we are, the relationships you'll build, example na lang kay talaga is founded on yung trust eh. Because OBMs, our role are high trust din. Kaya usually pag may naka-work kang local, may mga business owner friends yan eh. So usually mare-refer ka na lang. That's why goods din talaga si local. Pero if you wanna,
try international. Of course, malaking exchange rate, lalo na ngayon, diba? So yes, communities talaga. And in Powerhouse OBM, we're also teaching our students to not make habol the clients. Ano mo yun? Yung we attract them. So attraction marketing in a sense. And you do that by putting out content that converts because you're speaking their language. So it all boils down to understanding talaga yung needs, preferences, challenges, and pain points and goals of your target market. And then, just showing up consistently. Ayun, Lani. So I hope that answers your question and that goes for everyone as well. All right, sige. Coach, may tanong coach din. Full-time rate ba daw yung 50? Yun tayo sa rate. Yes, well, again, it depends kasi. So, yung iba Depends full-time, talaga. iba part-time. Iba consultation. More than the rate, I understand where the desire to know what the rate is coming from, but more than, getting hung up on the rate, how much value can you provide? Kasi the rest will follow. Come from a place of help. Kaya yung iba, BCS, diba? Kasi you really need to show your worth, show your value, get the trust. And if you've proven that, and may budget naman na si client, di ba? Hindi naman magdadamot yan. Especially if you started together. More often than not, you will grow with them as well. But yes, so I just give the numbers as baseline. At the end of the day, you tweak it na lang based sa preferences nyo, ano ba yung okay na agreement, anong feedback ni client. Basta lang, if you are managing people, you should charge. Huwag kayong bababa ng 40, 35. Ano yun? Yung 35 na yun, meron ako before. Yung unang-unang local client ko, 35, I agreed. But then she opened my doors to B2B. Sa business-to-business side talaga. Kasi puro lang ako online eh. So sila kahit corporate na nag-online, ako, online talaga ako nagsimula. And then saka ako nag-traditional. So yung exchange of value. And then yung team niya, technically 3 lang sila, hinar ko pa yung 2 doon. So very lean team. So I was happy. At the end of the day, inside one of the values inside Powerhouse OBM is more than doing great work because we're confident and we excel in it. We also want you to work with clients and do work that makes you happy. Because Powerhouse OBMs are confident and happy OBMs. So dapat the offer that you're putting out there is something that you're really happy to do. Kasi as ops people, given, lagi may problema. But we thrive in that. We eat, challenges and problems. Pag gumagana yung utak, mas nagaganahan tayo. Pag wala nang problema, bigla nung, hala, baka tsugihin. Ganun na yung thought eh. Kasi parang, bakit di na siya nagtatanong? Bakit ganun na? So, ayan guys. Hope that answers your question. Last 2 questions na lang, coach. Ako na mag-answer kay Perry, ikaw na coach kay Clarice. But to answer yung question ni Perry, what are the common mistakes to avoid when working with restaurant clients? Yung answer ko na lang is more on sa lahat na lang. Wag ka masyadong believe sa product. You believe in your product, yes, pero do not put it on a pedestal na hindi mo kailangan i-improve, na it is the best. Kasi if you will always think na you are the best, ba't ka pa mag-i-improve? Pag feel mo sobrang galing mo na versus your competitors, bakit ka pa mag-i-improve? Kasi I see, may mga restaurants na ako naka-work with na sobrang believe nila sa product nila. They did not improve, nawala na sila. Yun. Kay Rachel naman kasi she is always improving and she's always looking for ways to do better, to serve other stuff pa na gusto ng customers niya, what they can do pa, ganon. So may mga goals kasi na you need to achieve na you need to really step up and improve. Yun lang naman. And coach, ang question ni Clarice, are there possibilities that OBMs we transition to COO? Yes. I did that. So I started OBM, Online Business Manager, and then the moment I got to realize na there's a lot of businesses that need our help locally, I focused my market sa local until such time na I got to work as a consultant in a corporation. Well, maliit pa sila noon hanggang we grew it to, like from 200 employees, I grew it to over 1,000. So talagang legit, nagkaroon kami ng penthouse office sa Alabang, ganung level. And I became their COO. Pero in my contract, I stated fractional because ayokong exclusive. Kasi freelancer pa na. So fractional CEO and consultant ako doon. The difference between the two dear is operations business management is something that you could learn through, communities, online courses.
And you could call yourself as such, especially yung foundations niya ng people management, team management, project management, and numbers. Meron namang aspect nun sa mga work natin. So you could transition to that easily by just, through learning on your own or through courses. COO, you need experience before you could really, say na, okay, I'm a COO. And usually pag COO ka, lalo't local, exclusive yan. So might as well go the fractional route. But then again, not everyone is open to that. So before you get to that level, experience and immerse yourself in the operations business management side by helping, startups, small businesses, really find yung isang specialty nyo. And then from there, you try offering, lalo na kung na-develop na yung relationship. Kasi usually mga 2 years or a year into the relationship, pag okay naman talaga, it's the client na eh that would also offer you na, oh, you wanna be our COO or whatever. And usually, yung engagement nun is not a retainer na. You have a profit share. Pero yeah, it takes some time. You need experience sa COO level. Ayun, dear. I hope that helps. And my dear Nopsivian, of course, as our way of saying thank you sa ating guest for today, please kindly answer the feedback form. We shall share your responses kay Rachel later. If everyone's good with the questions, let's go back to our guests, guys. So, onting OBM tayo doon. Pero, is there anything ba na Miss Rachel would want to share to our audience? Anything she want to plug? Or how can we reach out to you or connect with you? Ayun, you can just message me or follow my social media channels. YouTube, Rachel Imperial lang. Facebook din. And then TikTok and Facebook. Yun lang. Yun lang actually yung mga social media channels. And then, of course, my steakhouse, si Steak to One. You can come in anytime. We're open daily from 10 a.m. to 10 p.m. I have a branch in Maginhawa and in Batasan, and opening soon si Parañaque naman. Tapos, if you have an extra budget or two, you can donate. You can follow our page, si Kuna Foundation naman. So that's the foundation or NGO I support. I think fraction din, nagdo-donate ako sa kanila from Steak to One sales. And then, yun lang naman. So, thank you so much for having me. Sana may natutunan kayo. Thank you, Rachel. May nagre-request Tagaytay. Actually, pang ilang Tagaytay branch na tong request, no? Ika-capture ko nga to, teka. Ang dami. Oo, marami nagre-request kay Rachel ng Tagaytay. Kasi may view doon. Alam mo, tumitingin-tingin na rin kami ni Ramon doon. Pag kami. So, Bulalo. Bulalo Oo. kasi. Bulalo, Mastik. Actually, doon yung namin. Isa naming supplier. Ayun. Coming from Tagaytay pa. So, alam mong legit. Ay, may humahabol mga questions. Okay. O, tinan mo, Tagaytay talaga. Guys, if you wanna dive into OBM and you're not sure if it's for you, my dear Nopsivian, just go to bit.ly/OBM Clarity. It's just a 3 video series na in one sitting can help you audit, align, and identify if this path is for you. And then kung nasa upside naman na kayo and you wanna find your specialty, you wanna take the OBM Archetype quiz, free yan both, guys. So just go to bit.ly/OBM Archetype. Sige, Kai. Alright, sige, guys. I-add ako ng very fast lang. Oh, go. Doon sa client side, OBM, na, kasi diba yung sa rates nyo nga, client side, nung what worked for me, kasi diba first time ko mag-hire ng consultant, and at the time, hindi ko alam na, umaabot pala sa 30, 50,000. So for a small business, ang laki nun, diba? So what worked for me was, nag-suggest ka na diba, parang progressive billing ba tawag doon? Or parang... Retainer tayo, retainer. A retainer nun. So parang wala lang, ganun lang. I think helpful siya. Para hindi naman yung mabigla yung mga small business. Kasi para ma-check din nila na, uy, okay to. Kasi nasa sa amin na pag nakita namin na helpful kayo sa business namin, kami yung, ayoko pang paalisin si Clara. So, diba? I think pag okay naman yung services offered nyo, ma-retain yung client. And then, through word of mouth,
Yeah. maka-help din by, suggesting or endorsing, referring you. Oo. Ganun. Love it. Thank you for that insight. Agree, agree. Siguro to close this on a high note, with your experience working with Kai and the more projects you're gonna do in a year or two, what would be at pabirot ko to eh, what would be the one word that you would describe yung how the experience working with her has been like? If you could encapsulate the experience in one word or one phrase siguro. Sorry on the spot, pero yun. A blessing. A blessing in disguise, parang ganun. Kaya sobrang random talaga nung message niya na sa akin na yun. Kasi nung time na yun talagang, oh my God, I think I need help. And super yun nga, blessing in disguise. Bigla na lang siyang nag-message out of nowhere. Parang, okay, eto na yun. So yun, doon ko nalaman. I love that. I love that. Oh, go Kai. We're proud of you. And yes, thank you so Lahat much. si tata Yun ako. guys, OBMs, operations and business managers, can help business owners a lot. So let's go out there and be a blessing to others. All right. Thank you guys. Have a good afternoon. Thank you, Miss Rachel. Thank you, Kai, and Thank you, everyone. guys. God Good bless. luck, everyone!